Gusto nyo din bang makabenta ng ganitong item na worth 52,000 pesos or 980 USDT or mga ganito 59.8 USDT, 155 USDT at 58 USDT na boots? O kaya ito 128 USDT, 27 USDT na kabayo o di kaya ito namang mga necklace na worth 450 USD. So bago nyo isipin yan, magpalakas muna kayo kasi nasa high level maps yung mga yan. And ituturo ko yung technique ko kung paano pumunta doon at mag-hunt ng mga mahal na items dito sa video na to. So itong video na to ay tips and tricks. Ito yung beginner's guide ko na natutunan ko ng 21 days na paglalaro ng Lord 9. Hi guys, so in this video pag-usapan natin yung mga natutunan ko ng 21 days na paglalaro dito sa game. Now, guild boss kami sa Plateau of Revolution. So isa rin yun sa pinaka mahalaga when it comes to playing MMORPG. Kailangan nyong pumili ng active na guild. And syempre pag-uusapan din natin yung mga bagong update katulad nitong imprint, kung anong technique ang gagawin nyo dito para makatipid kayo sa temporal piece. Tapos yung mga ibang bagay katulad ng home moon, ano yung mga natutunan ko dito. At nagkamali na ako dito dati. Kaya naman ginagawan ko ng video para hindi na kayo magkamali. So unahin natin yung imprint. Kung makikita nyo dito, mamimili kayo kung melee critical hit or magic critical hit. Kasi yung mga makikita natin dito, may mga magic attack. Kaya sinabi ko nung una na kailangan kapag mamimili kayo ng class, kung physical lang. Kung melee lang. Dahil dito sa imprint na to. Kasi pag yung subclass nyo is range, tapos yung mga kinukuha nyo dito sa imprint is melee critical, walang effect yun dun sa range na character nyo. Tapos kapag magic naman, kunyari yung subclass wizard, tapos katulad ko, dual dagger yung main class ko. Pag nag-switch kayo ng class or ng mastery or ng weapon, masasayang yung mga nakuha nyo dito na hit katulad ng mga yan. Puro melee ito, puro melee damage, melee attack. Kasi may mga makukuha tayo dyan na mga range attack, may magic attack. So kailangan kapag melee kayo, melee lang. Kapag range kayo, range din yung subclass nyo. And kapag magic kayo, magic din yung subclass nyo. Yun yung pinaka mahalaga na kailangan nyong matutunan. Kasi nagkamali na ako dyan, yung subclass ko, kung makikita nyo, bow yung subclass ko. At sobrang laking combat power yung mawawala sa akin kapag nag-switch ako dyan sa bow. 5,509 na combat power. Dahil dun sa bagong update na yun, which is yung imprint. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga ibang bagay pagkatapos nitong PvP nitong Tijaya na to. Sit muna tayo dyan at naunahan tayo. So, pupunta tayo ngayon dun sa mga spot. Pag-uusapan natin kung saan makakakuha ng mahal na item. So, pupunta tayo dito sa spot na to. Tapos ipapakita ko sa inyo para kahit mababa pa lang yung combat power nyo, kakayanin nyo na. So, ano nga ba yung makukuha natin dito sa spot na to? Tanyo dito, pupunta tayo dun sa Rosevine Bridge. Ito yung archer na papatayin natin. So, makukuha natin itong Serad Bow. Ang Serad Bow ngayon is nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Kaya naman dito tayo sa spot na to magfa-farm. So, maganda dito kasi 1v1 lang kayo lagi. Kahit i-AFK nyo yung karakter nyo dito maghapon, okay lang kasi hindi siya mamamatay. Kasi 1v1 lang naman kayo nung archer na nagre-respo dito. Kung makita nyo guys, tayin natin, magre-respo lang siya dito ng mabilis. So hindi nyo na kailangan maghintay ng matagal. Yan, katulad nyan, nag-respo siya dyan ng mabilis. And madali lang siyang patayin. Kapag dito kasi tayo, kunyari dito tayo mag-K-farm, hindi makakapag-rest yung character natin. So banat lang siya ng banat. Dito sa lugar na to, Battlefield of Templar, masasakit na sila. So hindi natin kakayanin kapag nag-AFK tayo. Mas maganda kapag mag-ano tayo dun sa nag-iisang archer na yun. Maghanap tayo ng isang archer na nagre-respawn. Hindi yung ganitong grupo-grupo ng or grupo ng mga monster. Kita nyo yan guys, half health na agad. Ito lang dapat. Kaya pag nag-AFK farm ako, dito lang para 1v1 lang kami lagi nito. Tapos kapag tapos yung laban namin, nagre-regen na siya. And kapag magre-respawn na siya, nakapag-regen na ulit. May mataas na chance na hindi kayo mamamatay and meron ding chance na makukuha natin yon, yung bow na yon na worth 30,000. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung sponsor ng video na to. Nakikita nyo kung bakit mabilis akong matake at mabilis kong mapatay itong Rosevine Archer na to. Dahil yan dito sa ginagamit ko. Makikita nyo dyan, 35 ms lang yung ping natin. Ito ang Lago Fast. So itong Lago Fast hindi siya bannable kasi itong Lago Fast ay nagtitweak lang. Tinitweak niya lang yung latency ng game. Since yung server natin wala talaga siya dito sa Pilipinas, kaya kung mapapansin nyo medyo delayed tayo. Delayed yung movements, medyo mabagal yung attack speed. Kaya naman ginagamitan natin siya ng Lago Fast. Ito ay isang tunneling device at the same time pwede nyo din siyang gamitin as VPN para ma-access nyo yung mga laro. Katulad nitong Legend of Ymir. Ito yung ginagamit ko kaya nalalaro ko
ko yung Legend of Ymir kahit wala pa dito sa Pilipinas. Ang maganda dito, meron siyang quick translation since yung Legend of Ymir is Korean pa rin yung mga sulat niya, so hindi nyo maiintindihan. Ang maganda dito, meron siyang quick translation and natatranslate niya lahat. Halos 75% ng mga words dun sa game ay na-translate niya. Kaya naiintindihan ko yung mga words dun sa Legend of Ymir ngayon. And nung nasa Taiwan server pa lang itong Lord 9, ito yung ginagamit ko na pang-translate din dun sa Taiwan server ng Lord 9. And meron din kayong mga iba-ibang pwedeng laruin dito katulad ng Valorant, Roblox, Delta Force at iba pa. At sa mga gustong mag-avail nitong Lagofast, meron tayong 30% discount kapag ginamit nyo yung link. Lalagay ko sa description box yung link para meron kayong 30% discount. So balik na tayo dito sa Lord 9. Diyan may remaining count dyan na 0/100 na ako. So 100/100 yan, depende yan sa swerte nyo. Ngayon, kunin nyo lang yung mga mahalaga dito na kailangan nyo for the meantime. Hindi yung sobrang perfect talaga. Since nagtitipid pa tayo dito ngayon, kasi early stage pa lang ng game, nagtitipid pa tayo sa temporal piece. Ngayon, kapag marami na tayong temporal piece and okay naman yung mga nakuha nating stats dito, yung decent naman, hindi yung bara-bara lang na mga stats, yung mga kailangan talaga natin katulad ng mga yan, at meron na tayong naipon na madaming temporal piece, bubuksan na natin ito ngayon. So 1.5 gold lang naman, tapos dun na natin itry kunin lahat yung mga legendary kung suswertein tayo. Ganon din yung gagawin nyo dito sa pangalawa, sa Secretas Imprint, pati dito sa Callions Imprint, and pati dito sa Oberon sa Imprint. Pare-parehas lang naman yan. Pare-parehas na technique yung gagawin natin dyan. So magbubukas lang tayo dyan kapag nakompleto na natin yung mga kailangan natin dito pang beginner, and kapag nakaipon tayo ng madaming gold, tapos madaming temporal piece, saka na tayo magbubukas dito at kunin yung mga legendary. Sa ngayon, ang nakukuha ko pa lang na legendary dito, sinuwerte lang ako, ay itong status effect resistance na 1.65%, pero okay na yan habang wala pa tayong temporal piece. And pangalawa guys, huwag nyong kakaligtan ito. Ito yung event nila ngayon, so kailangan lang nating mamulot ng mga ganitong items. So pupunta tayo sa event para mas malinaw sa item log, and pupunta tayo dito sa event. So makikita nyo dyan, mabibigyan tayo ng attack plus 10, accuracy plus 5, MP recovery in battle plus 10, HP recovery in battle plus 10, attack speed plus 2.5%. Malaki na yan. So kailangan nating hanapin ito. So kung gusto nyong hanapin, kiklik nyo lang itong icon na yan, tapos dito nyo sa map na yan mahanap yung mga items. Sobrang halaga din dito guys yung gear log natin, kasi malaking combat power din yung dagdag ng mga to. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo to, tapos titignan nyo kung may binibenta dyan, at kapag mahal pa yung mga bentahan dun sa mga items, wag nyo munang bilhin para hindi kayo malugi. Yung mga mahal na items na yan, yan yung mga nakukuha dito sa higher map. And habang mas maraming player ang nagfa-farm dito sa higher maps, since ngayon mababa pa lang yung mga levels ng players, kaya mahal pa yung mga items na yan. So wag muna kayong bibili ng mga gear logs nyo na mahal sa diamonds, hintayin nyo na lang siyang magmura. Same thing dito sa special na log. Pangatlo, yung sa guild naman. So dito sa guild donation, ang pipiliin nyo dito ay itong donate na to, kasi makakakuha kayo ng 300 na solidarity token. Dun sa shop, sa town, pwede kayong bumili ng mga epic items gamit yung solidarity token na yon. And kung tatanungin nyo naman kung saan na nakukuha itong guild donation na to na parang diamond, at makikita nyo dyan, meron tayong 1,634. Nakukuha yan kapag pumapatay kayo ng mga mini boss, mga boss dito sa map, katulad ng Baron na to, itong Nedra, and sa mga lower maps naman, si Ratan, si Lady Dahlia, Taimil. Yung mga yan, nagbibigay sila ng ganon na currency. Ang next naman pag-usapan natin ay yung Homon. Kung makikita nyo dito sa Homon natin, meron na siyang Little Wolf na traits. Yung weapon tsaka yung headgear. Kulang na lang natin yung backpack. So ang gagawin natin, pupunta tayo dito, tapos genealogy, hanapin natin yung Little Wolf na gusto nating Homon and i-auto place natin, tapos i-click natin itong max probability. Since ngayon hindi pa natin pwedeng gawin, sa susunod na lang pag nakakuha na tayo ng mga Homon culture cells na ganito. And i-combine na natin siya dito sa main Homon natin kapag meron na yung back accessory na kailangan natin. Kasi yung back accessory ng Homon na yon, yung Little Wolf, ay itong Little Wolf Cloak. Meron siyang critical hit na plus 10. Yan yung maganda na back accessory ng Homon. Para sa akin guys. So yun yung mali ko dati. Kaya makikita nyo dito sa Homon ko ito. All damage siya. Tapos melee defense
parang iba-iba yung ano niya, hindi lang siya Little Wolf. Ngayon gusto ko maging Little Wolf lahat yung items ng Homon na yon. So yung mali ko nung una, combine lang ako ng combine dito, hindi ko siya minamax ko lang na ganyan. So minamax ko lang lagi, tapos nilalagay ko kung ano-anong Homon cell. Yun pala, merong technique. So, kailangan nyong i-follow itong genealogy guys. So, auto-place lang kayo ng ganyan para hindi masayang yung mga Homon cells nyo.